Kung ito ho ba ang formula na pagbabasihan natin, lumalabas ba na sa inyo pong December 12 to 15 na trust awareness and trust ratings po na ginawa sa big trust ni Marcos sa pangkalahatan national 32, undecided 21, small or no trust 47, nangangahulugan ba na negative 15 siya? Heto nga hong pag-uusapan natin mga ka-update, hindi ho natin papahabain. Pinatikim ho kasi ni Kong Eris etong si Palsis na baklitang marami hong galit na galit. Wala ho tayong problema sa mga LGBT mga ka-update Dito kasi pinanggigilan niya ho. Panay ho kasi impeachment, February 6, impeachment. Ngayon mga ka-update, mismong galing naman din ito kay Congressman Eris na pwede nga na naman ma-impeach na naman si BP Sara pero mahihirapan daw ho ang mga ito. Dito mga update, pakinggan na lang ho natin para sabay-sabay ho tayo mag-komento, mag-react ho sa naging pahayag ni Kong Eris kung saan ito si Baklita nakatikim ho ng pahiya sa kanya. Tawa-tawa na lang ho siya. Kaya mga update, kung bago lang ho kayo dito sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lang ho. Malaking tulong na ho yan. Sabay-sabay na ho tayo dito mga ka-update Ulit-ulit, but let's see, February 6, I think meron niyang magpa-file as Kong Eris said. And I think it will go through the Committee on Justice and the Supreme Court decision will be a blessing. Yun ang silver lining, no? Na mas strict daw yung due process. So ngayon magkakaroon na ng mini trial sa House of Representatives. Di ba? Maririnig naman ho natin dito kay Baklita, mga ka-update, na yung tuwang-tuwa niya ho, mga dito, yung ngisi ng mukha niya, basta usapin ng impeachment ni BP Sara, okay, go. Impeach na naman ni BP Sara. Mag-iingay na naman ho sila. Pero pagdating dito sa trilyon na ninakaw ni Marcos Jr., mga kabit, nasaan ho? Tahimik ho siya. Yan mga kabit, pakinggan ho natin itong reply o mensahe ni Kong Eris patungkol dito. Question niya, impeach mo si BP Sara for 125 million confidential funds and 500 million yata dun sa DepEd. As against 1 trillion. Balik na rin natin. Parang labanan natin to kasi galit lang tayo dito. Di ba? Alam mo natin mga ka-update na wala ho silang pakialam sa korupsyon ni Marcos Jr. Basta galit ho sila sa mga Duterte, galit ho sila kay BP Sara, okay, impeach ho natin yan. Di ba? Yan ho yung pinaglalaban ni Baklita. Kaya gigil na gigil sa mga Duterte, mga ka-update, kasi ayaw ho nilang lumuklok etong si BP Sara ngayong 2028 presidential election kasi mga ka-update, oras na lumuklok etong si isang Duterte na naman, lilinisin ho yung corruption, lilinisin yung mga kriminal, pati ho yung gumagamit ng Coca-Cola dyan sa Malacanang, uubusin ho niya yan. Kaya galit na galit ho sila sa mga Duterte. Hindi nga ho nila madawit itong si Tatay Digong sa corruption, dinamay lang talaga nila dito sa EJK, sa extrajudicial killing. Tapos itong 125 confi funds si BP Sara, na wala naman ho sinabi si yung COA dyan na ninakaw ho niya o ginastos kung saan-saan, hindi ho nila tigilan. Pero yung trilyon na pilit ninanakaw ng admin ni Marcos Jr., mga update ulit-ulit lang ho kasi yung cycle, nagnanakaw ng trilyon, bilyon. Nasaan ho sila? May sinasabi ho ba? Wala ho silang sinasabi. Pagdating lang ho talaga sa mga Duterte, dahil galit ho sila sa mga Duterte, yun ho, tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa ho sila. Tapos ano kaya sasabihin ng Supreme Court niyan? Diba, nakaraang taon mga kabit, hindi ho payag yung Supreme Court. Hindi ho payag, nagkabutuhan, pati nga sa Senado, hindi ho payag yung Senado na ma-impeach si BP Sara. Tapos ngayon yung House of the Representatives, yung kulungan ng mga magnanakaw, yung mga buhaya dyan, gusto na naman ho siyang balikan. I-impeach na naman ho si BP Sara. Kaya ngayon etong si Kong Eris mga ka-update kahit na congressman ho siya, hindi rin ho siya nagpapahawak, nagpapasakal sa mga magnanakaw. Hindi ho tulad nitong baklang bayaran. Usapin kay BP Sara sa mga Duterte, lahat ho ng pambubudol, lahat ho ng pambabaliktad, gagawin ho nila para himud-himudin ho nila yung wet packs ni Marcos Jr. Di ba? Kaya pag-usapan din ho natin yung matinding korupsyon ng bangag na presidente. Kung bakit nga sobrang baba ng trust rating niya, tapos itong si BP Sara, kahit na anong ginagawa ho nilang, alam niyo na, karumal-dumal, ginagawang kawalang hiyaan sa ating BP Sara, wala ho, patuloy ho yung alagwa, patuloy ho tumataas yung trust rating. Kaya mga reacta na rin ho tayo, pakinggan ho natin ito si Ted Pailon at si DJ Chacha patungkol dito. Nitong survey na ito. So gusto naming maintindihan, ito pong naging resulta ng pinakabagong survey ng Pulse Asia.
Paano po ba natin ipapaliwanag kung bakit naging ganito yung ratings ng Pangulong Marcos Jr. kumpara dun sa huling survey na ginawa po ng Pulse Asia? Significant po ba yung naging pagbaba ng ratings ng Pangulo? DJ Chacha, actually walang gaanong significant na pagbabago doon sa approval at trust rating ng Pangulo at ng Vice Presidente. Pag tinignan natin yung approval rating ng Pangulo sa 34% ay halos kapareho lang ng 33% noong September. Ito within the margin of error from survey to survey. Ganun rin yung Vice Presidente, yung 55 niya noong September ay naging 56. So isang puntos na itanaas at again, ito hindi statistically significant. So masasabi natin halos nanatili lang yung level ng approval at ng pagtitiwala ng publiko sa Vice Presidente at sa Presidente kung ikukumpara doon sa uli naming survey noong September. So, ibig sabihin, halos pareho lang po ito. Pero yung naging factors kung bakit ganito yung naging ratings ng Pangulo at ng Vice President po natin, same pa rin po ba yung rason na ibinibigay nitong ating mga respondents? Well, basically, yung pagtingnan natin yung context, ang isang pinakamalaking usapin, gaya na nga nabanggit kanina, ay yung corruption, yung flood control scandal. Pag sinuri natin mabuti yung approval at trust rating ni Presidente Marcos, ang pinakamalaking pagbabago sa kanya ay yung pagtaas ng disapproval at distrust sa NCR o National Capital Region, kung saan ay maaaring masabi natin may kinalaman dito nga yung flood control scandal dahil dito sa region na ito nagkaroon ng ilang mga malalaking protesta nitong nakaraang 3 buwan. Pero sa ibang lugar ay nanatili lang. Ang Vice Presidente mo tumaas ang kanyang approval at trust sa Visayas. So yun ang pagkakaiba. Yung kay VP Sara po ba, Sir Ronald, may kaunting pagbaba rin ba tayong nakita dito sa bagong survey? Kahit pa mas mataas pa rin kay Pangulong Marcos yung trust at approval ratings niya? Wala rin DJ Chacha nanatili lang doon sa level na nakita natin nung nakaraang survey na 55% nag-approve at 54% nagtitiwala sa kanya. Walang gaanong pagbabago siguro dahil wala namang gaanong nangyayari o nagaganap sa bahagi ng Vice Presidente. Kung titignan po natin yung trust and even yung approval ratings ng Pangulong Marcos Jr. and compare po natin yun kay VP Sara, makikita natin na kahit parehong may pagbaba, mas mataas pa rin yung ratings si Vice President Sara Duterte compared dito kay Pangulong Marcos Jr. Tama po ba ito? Pagkakaintindi namin, Sir Ronald? Tama yan at yan ang madalas natin nakikita sa mga nakaraang mga administrasyon na yung Vice Presidente ay mas mataas ang kanyang approval o trust rating kung kukumpara sa Presidente. So hindi lang to Kaya nga mga ka-update, yan ho yung sinasabi ni Manong Chavit Singson na kung maglalaban itong si BP Sara kontra sa bangag na presidente natin ngayon, hindi ho mananalo si Marcos Jr. Kaya ngayon mga ka-update, pinagsangga niya yung dalawa para kinampanya lang ni Manong Chavit yung si Bongbong Marcos mga ka-update. Tinulungan niya lang para manalo. Sinabi na ni Tatay Digong wag natin iboto yan pero wala ho tayong magagawa kasi marami din sa ating mga kababayan yun talagang nabudol. Yung mga pinangako ho niya na wala mga ka-update, pinako niya lang ho, di ba? dito kakaiba sa mga nakaraang administrasyon. Maliban na lang siguro nung administrasyon ni dating Pangulong Duterte kung saan dahil madalas niyang punahin ang kanyang Vice Presidente, bagamat mayorya rin yung approval at trust ni BP Leni noon, ay mas mababa ang kanyang approval at trust kaysa sa Presidente Duterte. So hindi na po ito bago. Even in the past administrations, ganito rin po talaga yung trend na parang mas mataas lagi ang trust at approval ng Vice President compared sa Presidente. Oo, kasi nga ang Presidente ang madalas na pananagutin ika nga the buck stops at the level of the President. Yung Vice Presidente, lalong-lalo na kung walang portfolio position yan, walang position sa kabinete,
hindi mo malaman kung anong pagbabatayan ng iyong approval, kadalasan popularidad na lang ng Vice Presidente. Pag nagkaroon ng isang usapin o skandalo tungkol sa Vice Presidente, maaaring ito yung magka-apekto sa kanyang approval at trust. At yun nakita natin noong panahon na may Quadcom hearings, doon bumababa yung approval at trust ni Vice Presidente Sara Duterte. Pero netong mga nakaraang buwan, walang anumang investigasyon na nagaganap tungkol sa di umano'y mga anomalya na may kinalaman ng Vice Presidente. Pero ang kapansin-pansin, hindi lang sa Pulse Asia, maging sa ibang survey firms, ang malinaw na paglaban sa inflation po, next ang corruption, ang top concerns ng mga Pilipino. So, tama po ba yung pag-aanalisa ng iba nating mga eksperto dito na nawalan ng momentum ang Pangulong Marcos Jr. sa paglaban po sa korupsyon and even sa inflation, kung bakit ganito yung naging ratings po niya? Well, maaaring masabi natin bahagi yun, no? Kasi pag tinignan natin yung assessment ng administrasyon ng Pangulong Marcos sa pagtugon sa paglaban sa korupsyon, 7 sa 10 Pilipino halos ang hindi aprobado, no? Sa sinasagawang hakbang ng administrasyon sa paglaban sa katiwalian at korupsyon. So, maaari natin sabihin na bahagi ng disapproval at distrust sa Presidente ay yung kabagalan, no? Nung pagtugon doon sa mga issue ng corruption, particular na sa flood control projects. Kasama din po ba dito sa itinatanong natin, dito sa mga respondents natin, kung ano bang mahalaga dito sa publiko? Is it yung, kasi may current investigation naman na sinasabi ng administration na dahil may investigasyon, ibig sabihin nilalabanan nila ang korupsyon. Ang hinihingi ba ng publiko is yung resulta ng investigasyon, not just the investigation itself? Lumalabas po ba ito sa mga pag-aaral ninyo? Well, nung September at sinusuri pa namin itong ilang katanungan sa December, may patungkol sa korupsyon. Noong September, nakikita natin na hinihiling ng maraming mamamayan ang pananagot, no, sa ilang mga individual na kasangkot sa flood control projects. So tama ka, DJ Chacha, maaaring ang hinihintay ng mga mamamayan ay ilang resulta na nanggaling na mismo, no? Kasi bago ginawa yung survey, meron ng pahayag ang Pangulo na maaaring may makukulong bago sa kalagitnaan ng Desyembre. Pero lumipas yung kalagitnaan ng Desyembre at doon nga namin sinagawa rin yung survey between December 12 to 15, ay walang gaanong kagalawan, no? At nung panahon na yon ay wala pang, meron nang naakusahan, meron nang na-charge si Saldico, pero wala pang na-arresto nung panahon na ginawa yung survey. So maaaring masabi natin na may kakulangan doon sa outcome o resulta ng mga hakbang ng pamahalaan para habulin yung mga sangkot sa flood control projects. Oo, na gusto nila managot talaga, hindi lang basta investigasyon ang mangyari po dito. So hindi nakatulong yung napakahabang investigasyon tapos sa dulo, ito lang yung mga nakikita ng tao na ito lang ang mga nakakulong. Parang ganun po yung nangyari, Sir Ronald. Matatandaan na rin natin, DJ Chacha, noong September yung survey namin, sa mga ahensya na nag-iimbestiga, hindi mayorya ang nagtitiwala doon sa kakayanan ng mga ahensya. Kasama rin dyan yung Independent Commission, bagamat kakabubuo lamang noon, noong Agosto. Pero sa mga nangyari na itong mga nakaraang buwan, kung saan may isang nagbitiw at pangalawang nagbitiw sa ICI, maaari na natin sabihin na lalo bumababa yung kumpiyansa ng tao sa investigasyon ng mga ahensya na ito, na talagang pananagutin ang mga sangkot sa mga anomalya tungkol sa flood control at iba pang infrastructure projects. Oo. Sir Ronald, itong Pulse Asia survey na sinasabi ninyo last September ginawa, hindi naman ganun ka-significant, halos pareho lang dun sa huling survey. Pero pagdating dun sa regional differences sa ratings, same din po ba ito last September? Kung saan mataas ang Pangulo, ganun pa rin siya ngayong December, at kung saan mataas din si VP Sara, ganun pa rin po sa ngayon? Well, kay VP Sara ganun pa rin. Sa Mindanao ay mataas pa rin siya. Pero yung kay Bongbong Marcos, makikita natin yung talagang mayorya na ang hindi aprobado
at hindi nagtitiwala sa kanya sa National Capital Region. Kasi dati-dati ay hati, no? Mas marami ang aprobado sa NCR kumpara sa disapproving sa presidente noong September. Yung December ay mayorya na, 53% ang disapproving sa Pangulo at halos mayorya, kalahati, 50% ang distrusting sa Pangulo sa NCR. So medyo masamang pangitain to, no, para sa presidente kasi ang National Capital Region ay meron kang mas malawak na access sa information. Bagamat maliit na bahagi lang to ng populasyon, sabihin na natin na 12% ng voting population, meron din tong malaki ang nagiging papel nito, no, sa pag-shape ng o pagsisignal sa iba't ibang lugar, lalo na sa Balance of Luzon, na mas malawak ang sakop at mas malaki ang populasyon. So doon natin to kailangang mas tignan, hindi mismo yung numbers na yung regional differences nila kay Sara Duterte, it's still the same, malakas pa rin po siya pagdating sa Visayas at Mindanao, whereas sa Pangulong Marcos Jr., yung dating nagtitiwala sa kanya dito sa NCR at sa iba pang mga lugar, nabawasan po lalo. Yes, tama ka dyan, DJ Chacha, no? Lalo na sa NCR. Yung Balance of Luzon may kagalawan, but bagamat within the margin of error, 8 puntos ang binaba ng kanyang pagtitiwala sa Balance of Luzon. Pero dahil malawak yan, malaki ang populasyon dyan, pag yan ay bumitiw, no, sa pag-aaproba sa Pangulo o nag-iba na ang kanilang level ng pagtitiwala sa Pangulo, malaking magiging senyalis nito para sa pamahalaan. Kaya siguro dapat ang gagawin ng pamahalaan nitong susunod na quarter, nitong first quarter, ay talagang tugisin na yung mga sangkot sa corruption at resolbahin yung mga problema, no, na sinasabi ng mga mamamayan na mahalagang tugunan kaagad ang kanilang administrasyon. Oo, so ibig sabihin in the first quarter, especially this January, hanggat walang nakikita na mga malalaking pangalan sa kulungan, sa susunod na survey, most likely, either ganito yung ratings or mababawasan pa yung mga nagtitiwala sa Pangulo. Mas mababawasan pa. Kasama ng corruption, tama, Oo. kung wala magpapanagot, kasama niyan, kung hindi matutugunan yung mga problema tungkol sa kanilang kita o sahod, kanilang trabaho, at yung mataas na presyo ng mga bilihin. Pag pinagsama-sama mo yun, at ang pagtataya ng mamamayan ay hindi natutugunan ng mga usapin na ito, ay maapektuhan talaga yung performance at trust rating ng Pangulo. Sir Ronald, pwede niyo po bang i-explain sa amin kung bakit ganito po yung tugon ng respondents natin with VP Sara Duterte kahit pa nagkaroon po siya ng issue with confidential funds, yung stable pa rin yung base ni VP Sara in Visayas and Mindanao. What's the explanation po dito? Well, yung Mindanao, basically, that's a bailiwick, no? So, yung Visayas, medyo nagsishift yan, eh. Sabi ko nga, DJ Sara DJ Chacha. DJ Sara, sorry. Sino si DJ Sara? Oo. Okay. Sige po, DJ opo, Chacha. oo. Nung nagkakaroon ng investigasyon sa House, nung Good Governance Committee, at kahit nung Quadcom, makikita natin nung inihingang pagpapaliwanag si Presidente Sara Duterte noon tungkol sa paggamit niya ng confidential funds, bumaba ang kanyang approval at trust rating nung panahon na yon. Nanumbalik lang sa mayorya yung kanyang approval and trust netong nakaraang Marso. At alam natin ang kadahilanan kung bakit bumalik sa mayorya yun, maaaring dahil sa sympathy vote, no, sa pag-aaresto sa kanyang tatay at pagpapadala sa The Hague. Nanatili itong mayorya simula noong Marso kasi unang-una ay napagpaliban na yung mga investigasyon. Kung magsisimula muli yan, maaaring masabi natin na makaka-impluwensya ito sa pagtitiwala at approval ng Vice Presidente. Kasi parang nabigyan siya ng relief doon sa pagpapaliwanag, doon sa pagpapanagot tungkol sa paggamit niya ng confidential fund. Natabunan kumbaga yung issue itong flood control scandal. Kung bubuhayin muli yun, maaaring masabi natin mayroong magiging influensya ito sa pagtitiwala at approval sa Vice Presidente. May danger ba doon, Professor, dito sa kung bubuhayin ang impeachment complaint laban sa kanya at magkakaroon na naman ng diskusyon tungkol kay VP Sara sa usapin po ng
yung management ng narrative dito, may backfire possibility ho ba ito kung sakali na sa halip na bumaba siya, lalo pang tumaas kasi nga sa usapin po ng alam nyo na, yung pag-ipit sa kanya sa kadahilanan lamang ng politika? Well, tama ka dyan, Ted, no? Maaaring magkaroon ng negatibong epekto ito, no? Doon sa mga nagtutulak ng impeachment. Pero depende na yan doon sa, sabi mo, yung management ng naratibo, no? Yung pangangasiwa na naratibo. Kasi kung tatandaan natin, nung unang impeachment, mga unang impeachment na iniharap kay BP Sara, ito'y galing sa mga grupong masasabi nating organisado. Ang nangyari doon ay yung impeachment, kaya ito'y pinagpaliban ng Supreme Court, ay pinalitan ng isang impeachment case na parang hinubog batay doon sa 3 impeachment case na unang inihain sa Kongreso. Ngayon siguro yung naratibo niyan ay maaring mas magiging maayos dahil medyo may proseso nang itinakda ang Supreme Court at mukhang kinakailangan sundin to ng mga maghahain ng impeachment hanggat hindi binabago ng Supreme Court yung prosesong kanilang tinakda. Okay. Palagay ko natuto naman yung mga naghain ng impeachment huli na ang pagbabatayan ng kanilang impeachment ay mga ebidensya na magpapatunay na may anomalya o dapat pagpapaliwanag ang Vice Presidente sa paggamit niya ng pondo, hindi lang yung confidential fund, kundi yung mga transaksyon mismo ng dating kagawaran na kanyang pinamumunuan, yung kagawaran ng edukasyon. Opo. Professor, yung pong inflation na pangunahing issue, no, na gusto nga po ng ating mga kababayan na tugunan ng pamahalaan at ito ho ang malaki ding epekto sa kanyang approval ratings po ng Presidente, ang narrative naman ng administrasyon controlled. As a matter of fact nga po, mababa ang ating inflation rate, no? Pero dito po sa survey, bakit yung pa rin po ang kanilang sentimiento? Meron ho bang disconnect? Ano ho ang inyong pag-aaral dito? Sa akin, Ted, kasi ang pagtatranslate namin sa English na itong issue na ito ay controlling inflation. Pero sa wikang Filipino, ang issue na ito ay yung mataas na presyo ng bilihin. Pagkontrola sa mataas na presyo ng mga bilihin. Ang problema natin ay mataas pa rin yung presyo ng mga bilihin. Maaring hindi tumataas yung inflation pero nananatiling mataas ang presyo ng mga bilihin. So, ibig sabihin, usapin dito ay papaano papababain yung presyo ng mga pangunahing bilihin at mga serbisyo. Napakahirap yan, no? Lalong-lalo na sa isang ekonomiya na hindi gaano lumalago, no? Sabi nga, maaaring hindi makamit ng ating bansa ang GDP growth rate na tinarget. At yung kita ng mga magagawa, hindi naman nagbabago, no? Pagtingnan natin, hindi nga napasa yung bagong minimum wage law. So, yun ang punto de vista ng mamamayan. Kung ang presyo ng mga bilihin ay mataas, bagamat nag-ease yung inflation at nananatiling mataas ang presyo ng mga bilihin, ito pa rin yung kanilang pangunahing usapin. Opo. Professor, dito po sa SWS, na trust ratings din na survey nila, ang kanila pong pagkwenta dito, halimbawa po, itong kanilang survey po, November, ang trust, much trust ay 38. And then yung pong undecided ay 20 at little trust 41. So ang kanila pong net ay -3. Kung ito ho ba ang formula na pagbabasihan natin, lumalabas ba na sa inyo pong December 12 to 15 na trust and awareness and trust ratings po na ginawa sa big trust ni Marcos sa pangkalahatan national 32, undecided 21, small or no trust 47, nangangahulugan ba na -15 siya? Well, kung gagamitin mo yung Diyan pa lamang sa pananalita ni Manong Ted makaka-update. Hindi niya na ho talaga tinatawag na press BBM, ganyan, PBBM. Ano na lang mga update, Marcos na lang. Kasi alam naman ho natin mga ka-update na itong din si Manong Ted, galit na rin ho sa matinding pagnanakaw ni Marcos Jr. dahil alam po natin, alam ng taong bayan, yung ginagawang kabalbalan ni Marcos Jr. Kaya nga yan ho yung balik sa kanya. Wala na hong trust yung tao sa kanya.
Di ba? Ganyan ho kasi kawalang hiya yung Marcos Jr. na yun, mga update, pati yung anak niyang nasa kongreso, nasa mababang kapulungan. Matindi rin humagnakaw, mga update. Di ba? Kaya nga pinangalanan ho siyang pork barrel king. Partner niya yung tito niyang isa pang buhayang, malaking buhaya rin dyan, si Luther King. Di ba? Kaya mga kabit, kung meron ho kayo naging opinion reaction dito sa ating tinalakay, comment ho yan sa ating comment section. Kaya mga kabit, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.